Okay, good morning po sa lahat at ngayong umaga ay tayo po ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa kabila po ng maraming mga pangyayari sa ating buhay ay tayo po ay narito upang tayo po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. So ngayong umaga ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 46 at tayo po ay tumayo ulit para po magbasa pa nung talata sa Biblia. Dito po sa Psalms chapter 46 verse 1. So kung kayo po may mga Bible sa bahay, so pwede nyo pong sabayan po nyo ako. Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So tayo po manalangin, ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa isa pong pagkakataon muli na kami po ay narito pang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ngayong umaga o Diyos ay kayo po ang magsaliksik po ng aming mga puso, ang aming isip, ang aming pagkatao, sapagkat kami po ay marami pong pagkukulang sa iyo, Lord, sa mga nagdaang araw. Marami kaming hindi nagawa na ayon sa iyong kalooban. Nawa o Diyos sa aming pagsambang ito, kami po ay makapokus sa pakikinig ng iyong salita upang kami po ay magkaroon ng kalakasang espiritual. Salamat o Lord sa umagang ito at po sa mga narito sa face-to-face at sa mga naka-join sa Google Meet. Kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayon po mga kapatid ay ang ating pag-aaral ay pinamagatang God, our protector in storms of life. Yun ang pinaka pamagat ng ating pag-aaral ngayon. So, kayo ba ay nakakaranas ng mga bagyo, mga kapatid? May parating pong bagyo, no? Ano pong pangalan ng bagyo? Si Pipito. Yon. Siyempre, sinusubaybayan ko yung balita, no? At medyo lumihis dito sa Cavite. Yon, kasama dapat ang Cavite sa pinaka datamaan ng malakas, pero medyo lumihis ng kaunti, siguro mga isang di pa lang. Pero damay pa rin po tayo doon sa lawak ng sakop ng bagyo. At siyempre po doon sa Catanduanes, talagang grabe po mga alon doon sa pinaka seaside nila. So kumbaga, yung mga nangyayaring bagyo, ito ay nangyayari, hindi naman ito aksidente. Pinangyayari ng Diyos yung mga kalamidad dahil sa mga anak din niya para pinaka-warning po, no? Pinaka-warning. Alam niyo, so isang bagay na nangyayari sa mundong ito, hindi pinangyayari ng Diyos yan na walang reason. Pinangyayari diyan para sa ating mga anak, paalala. Kumbaga parang maraming mga anak na ng Diyos na nakakalimot. Yun. So, ngayong umaga, kahit makaranas pa tayo ng mga ganitong mga storm o hindi man ito bagyo ng hangin o bagyo ng baha o anumang mga kalamidad. Pero personal, mayroon tayong mga naranasang bagyo sa ating mga buhay. Yon. Mawalan ka lang ng pera, bumabagyo na yun. Yon. Mayroong mag-persecute sa iyo ng mga tao sa labas dahil sa pagsunod sa Panginoon. Katulad ng naranasan ating kapatid na apostol na Pablo. So tingnan po natin yung yung sulat po ng psalmist dito po sa Psalms chapter 46 verse 1 nang sabi niya, God is our refuge. Yun. So ano po kaya sa Tagalog doon? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa bagan. Yon. Siya yung ating saklulo, siya yung nagsasaklulo sa atin sa lahat ng ating kabagabagaban o mga trouble. Ano yung mga mababaw na Tagalog sa trouble? Yung mga pangyayaring mga hindi maganda sa atin. Sabi nga ng ang nagtotrouble lang naman sa atin, yung puso natin, minsan natotrouble yan eh. Di ba? Kasabi nga ng Panginoon sa John 14, ay ang problema talaga natin, yung puso natin.
Kaya dapat yung puso natin nakapik sa Diyos para hindi tayo magkaroon ng trouble. Tingnan natin John 14, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Sa Psalms 112, ano sabi ng ating psalmist pa rin, no? Teksto natin, psalmist. Sa Psalms 112 verse 7, sabi doon, he shall not be afraid of evil tidings. Yon, may mga masasamang balitang dumarating. Pero sabi ng psalmist, yung mga sa Diyos ay hindi siya nag-aalala sa mga masasamang balita. His heart speaks trusting in the Lord. Yon, yung puso niya nakapik sa Diyos. Hindi niya pinipik sa mga worldly, hindi niya pinipik sa mga alalahanin. Nakapikso ang puso ng mga sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. Tapos sa verse 8, anong sabi sa verse 8? His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemy. So makita natin mga kapatid, no? Na yung sinasabi ditong a very present help and trouble. Yon. So maraming trouble na nangyayari sa mundong ito. Pero kung nakapix po ang ating puso, establish yung puso natin sa Diyos, ang sabi po ng psalmist sa ating binasa, he shall not be afraid. Yun, hindi ka mag-aalala. Eh tulad ngayon, no? Ang dami na hong nangyayari sa kapaligiran. Yung Pipito, nasa Catanduanes pa lang, parating na no? Catanduanes ngayon, nasa Kamsur na. Yun, binabaybay po niya yung tabing dagat. Yung Kamsur, tapos sa Quezon, tapos babaybayin niyo yung Central Luzon. Siyempre, ang lawak nun. Kahit yung mata ng bagyo ay nasa malayo sa atin, pero yung lawak, napakalawak po. Kaya yung buong Kabikulan. Sino pong taga Bicol dito? Tanang kamay po. Dugong Bicol. Yon. Dugong Pilipino, tasang kamay. So, hindi pa nakakabangon yung Kamsur. Ay, nandyan na naman yung dilubyo. So, daming trouble na nangyayari sa atin, mga kapatid. Na pag wala kang, hindi matatag ang spiritual mo, baka bumigay na yung pananampalataya mo. Pero yan, ang sinasabi ng Bible. Kapag nakapix po puso natin, establish, ano po yung sabi ng verse 7, trusting in the Lord, hindi ka ma-discourage, hindi ka mag-aalala, dahil yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Wala ho siyang katulad. So, His protection is not just a comforting idea. Yung protection ng Diyos, din na lang yung totoo ba talagang poprotektahan ako ng Diyos sa kagitna ng kakasukunaan o mga kalamidad? So proven po yan sa Old Testament. Magsimula tayo kay Noah. 'Di ba? Napakatinding dilubyo ang nangyari doon. Umuumula ng 40 days and 40 nights. At ang pinakamataas na bundok ay natabunan. 'Di ba? Ano ba ang pinakamataas na bundok, mga kapatid? Sa mundo? Mount Everest. 'Yon. Wala ka nang makikitang mga bundok during the time. Pero ilan lang po ang naligtas doon? 8 lang. Ang pamilya ni Noah, bakit si Noah? Kasi nga po siya ay nanindigan sa katotohanan. Habang yung ibang tao ay tumatawa. Yun. Kaya huwag kayong patawa-tawa pag sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag niyong gagawing biro ang paglilingkod. Dapat seryoso tayo kapag naglilingkod kasi nga, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Di ba sabi ng Galatians, chapter 6, verse 7? Huwag natin gawing biro ang paglilingkod, mga kapatid. Maging seryoso po tayo. Kung sa trabaho, doon kayo magbiro. Hindi kayo magseryoso doon, bahala kayo. Pero sa gawain, huwag natin gawing biro dahil ang Diyos po ay hindi nagbibiro. Ano pong sabi niya sa Galatians chapter 6, verse 7? Tingnan po natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yan yung sabi ni Apostol Pablo. Kaya kung tayo ay
naglilingkod, mananampalataya, anak ng Diyos, pangatawanan po natin na talagang tayo'y anak ng Diyos. Yun. Huwag yung tayong nagbibiro. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro. So tingnan natin yung una na punto natin doon sa ating pinapag-aralan. God's promise of protection. Ipinangako talaga ng Diyos yung protection. Unang-una sa bayang Israel. So tingnan natin. Anong sabi niya sa Isaiah chapter 41 verse 10. So tingnan natin. Sabi doon, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Yun yung promise ng Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una, sa bayang Israel, sabi ng Diyos na makapangyarihan, huwag kang matakot. Yun, mayroon ba tayong kinatatakutan, mga kapatid? Pag dumating ang Judith, ako na dyan na naman si Judith. Yung marami natin kinatatakutan. Pero ang utos, command po kasi ito huwag kang matakot. Imperative po talaga. At inutos po ito sa bayang Israel na pinili ng Diyos na pinakabayan niya. Sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ako'y huwag kang manglupaypay. So marami bang mga nanlulupaypay? Ang dami. Pero utos ko ng Diyos, huwag manglupaypay. Kasi kasunod po ng takot, manglulupaypay. Hindi ba mga kapatid? Takot, manglulupaypay. Ano ang kasunod pa? Sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Di ba? Napakagandang verses yung mga kapatid. Yan, maganda, memory verse natin. Ano bang memory verse natin nung last Sunday? Mayroon kong memory verse tayo Sige nga, nakaalala ng memory verse nung Sunday? O wala na. O ito, memory verse natin sa Sunday, baka wala na naman sa Sunday. O, Isaiah 41:10. Ilista ninyo mga kapatid. Mayroon kayong notebook, ballpen? O wala. O ano, asan nyo ililista? Sa tubig. So, napakagandang verses. Kasi, pag sinabi niyan Joshua, di ba sinabi ng Joshua 1:8, huwag mong kakaligtang basahin ang aklat tayo, dilidilihin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ay, paano mo didilidilihin ito kung hindi mo sa ulo? Kaya naiisip mo, nabimeditate mo, kung ang Word of God ay nasa isip mo. Yun, ang gandang verse na ito Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yun. Wala na ibang Diyos. Kaya sinasabi dito ng Diyos sa bayang Israel, kasi nga, yung Israel, gusto pa nila magkaroon ng ibang Diyos. Samantalang nakita nila yung himala ng Diyos, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero kahit nakita nila, nandiyan na naman yung murmuring. Kinanta natin, murmur not. Ang bayang Israel, napakamurmuring. Kaya tingnan natin sa Hebrew. Yung Hebrew chapter 12. Kaya dinisiplina na sila ng Diyos. Tingnan po natin. Hebrew chapter 12. Anong sabi doon sa Hebrew chapter 12. Verse 6. For whom the Lord loveth, his chasteneth and scourge every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom father chasteneth not? Ito naranasan ng bayang Israel. At ito rin ang mararanasan ng iglesia kapag tayo po ay nandun sa pagsuway. At kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay nagdidisiplina. Hindi niya tinotolerate yung mali. Pero yung punto doon, tayong mga anak ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay natin yung buong tiwala 100% na siya ang makatutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Yung tao, limit lang po ang maitutulong sa atin yan. Kapitbahay mo, kamag-anak mo. Pag tumawag ka, pinsan, may emergency ako, mayroon ka ba dyan? Naku, naunahan mo lang ako, insan.
may emergency din ako, di ba? Ganun ang nangyayari minsan eh. O insan, namatay yung, ano ko eh, ano bang namatay? So, sabi sa'yo, condolence lang, insan. Gipit din ako, wala akong maitulong. So, limitado ang magagawa kahit sino pa. Kamag-anak mo, kapatid mo, asawa mo, napakalimitado ang magagawa. Pero ang Diyos natin na may-ari ng langit at lupa, hindi siya limitado mga kapatid. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, kahit si Apostol Pablo, nung siya ay nagmiministeryo, hindi ho siya nagtiwala sa tao, naglingkod siya, nagtiwala po siya sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19, ano sabi doon? But my God, yun, shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun ang sabi niya. Bakit to? Naranasan ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung hirap, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya nasabi niya ito. Kailan niya ito sinabi? Nasa kulungan po siya nito. Pero positibo pa rin siya. Hindi siya nagreklamo. Ang Diyos kasi hindi ako sinuplayan. Ang Diyos kasi pinabayaan ako. Hindi ho eh. Nasa kulungan siya, pero positibo pa rin yung sinasabi niya. Ano sabi niya? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Gano'n ka tindi yung pananampalataya ni Apostol Pablo. Kahit nasa loob siya ng kulungan, pero nag-i-encourage siya ng mananampalataya sa Pilipos. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Nasa kulungan tayo, susulat tayo sa Primitive Baptist Committee. Mga kapatid, ako po'y dito nasa Muntinlupa, Bilibid Prison. Magpakatatag kayo. Huwag kayong mag-alala. At nakakakain pa naman ako 3 times a day dito. Huwag kayong manghinawang maglingkod. Ganon si Apostol Pablo. Baliktad, di ba? Dapat ang mga mananampalataya sa labas ang mag-encourage sa kanya. Pero baliktad. Yung nakakulong ang nag-i-encourage doon sa mga mananampalataya na nasa labas. Bakit nagagawa ni Apostol Pablo? Kasi nga, nandun yung tiwala niya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi siya na-discourage kahit marami ho siyang hinarap na kaso. Pinagbintangan siya. Hinarap siya sa korte. Hinarap niya na mag-isa siya ang nag-aabogado sa sarili niya. Siya ang nagtatanggol. At nakulong nga po siya. So dito, anong sinasabi dito mga kapatid? Sabi dito, sumaiyo, huwag kang manglupaypay. Hindi nang lupaypay sa Apostol Pablo, mga kapatid. At nakita din natin doon sa 3 kabataan, no? Sino ba yung 3 kabataan na itinapon sa horno na nagbabaga? Alam niyo ba yung pangalan ng 3 kabataan? Sige nga. Number 1, sino? Sadrak. Sino yung pangalawa? Misak. Pangatlo, Abednego. Yon. Kasi sabi nung King Nebuchadnezzar, dapat sumamba kayo sa rebultong pinagawa ko. Pag narinig ninyo yung mga tugtugin, sasamba kayo, yuyukod kayo. Pero yung 3 kabataang yon, hindi sumamba mga kapatid. Tapos kinumpronta sila ni King Nebuchadnezzar, bakit kayo hindi sumamba? Inutos kong sumamba, bakit hindi kayo sumamba? Ano sabi ni 3 kabataan? Kahit patayin nyo kami, hindi kami sasamba dyan. Sabi ni King Nebuchadnezzar, bakit? Ililigtas ba kayo ng Diyos mo? Diyos ninyo? Sabi ni ng 3 kabataan, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba dyan. O siyempre, ikaw hari, galit na galit ka talaga, no? Sabi ni King Nebuchadnezzar, sige, itapon yan. Itinapon yung 3 kabataan. Anong nangyari po sa 3 kabataan, mga kapatid? Namatay? Hindi namatay. Hindi nasunog. Nandun ho. Nga talagang pati yung hari, abay sabi niya, di ba 3 lang yung ipinasok natin dyan? Bakit ngayon 4 na? So, nagkana-convince yung hari na itong Diyos ni Sadrak, Misak at Abednego ay siyang hari at Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kaya di ba nagbago yung kanyang pananaw at nagkaroon ng decree
na lahat ng tao do sa Bibilenya ay dapat sumamba do sa Diyos ni nung tatlong kabataan. Kasi nga nanindigan mga kapatid. Ay kung hindi nanindigan, eh wala na. Wala na yung patutuo. Kita mo, handang mamatay. So, ano yung pinapakita dito mga kapatid? Na kapag tayo nanindigan, nandun yung proteksyon ng Diyos. Pinangako yan. Sabi, God's promise of protection. Kaya sabi doon, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed. So, pangalawa, the shelter in the storm. Yun, kung babasahin ito, paborito po ito ng mga El Shaddai. Pero, hindi naman para sa kanila. Hindi lang ito para sa kanila, no? Tutuusin kung babasahin mo to, napakagandang mga verses. Tingnan po natin sa Psalms 91. Basahin lang po natin yung hanggang verse 5. Sabi doon, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yun. Shall abide. Ano pa? Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. Ano pa? And my fortress, my God, Him I trust. Sa Diyos nagtitiwala. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His trust shall be thy shield and buckler. Tapos ito yung verse 5. Ito yung tinatawag na shelter in the storm. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. So araw at gabi, may protection ka ng Diyos mga kapatid. Kapag tayo po ay nandun sa katapatan sa Diyos. Kasi tinan po natin sa Psalms 23. Ito nangyari po si David, no? Psalms 23. Ito maganda. Mayroon pong kaming kamatiran dati, sinaulo po niya ito eh. Tama, 6 na verse lang naman ito eh. Hilingan natin yung mga young people. Sauluhin nga nyo ito, mga young people. Ano pa yung memory nyo eh. Yon. So sabi doon sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yon. He made me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Ano pa? He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Galam mo yun, naglalakad ka sa anino ng kamatayan, pero anong sabi doon? Hindi ako natatakot sa masama. For thou art with me. Bakit din natatakot? Dahil alam ng psalmist na ang Diyos ay nasa kanya. Sabi doon, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Verse 6, surely, kanta ito dati namin eh. Yung verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam mo yun, no? Lahat o tayo, pag anak ka ng Diyos, pagdating ng panahon, mag-dwell tayo, titira tayo sa tahanan ng Diyos, magpaka-ilanman. Gusto ba nyo, kapatid? Di ba dito, minsan nakakasawa ng buhay dito, no? Yun, nakakasawa na. Ako, nagsasawa na rin. Pero, kaya nagkakaroon lang tayo ng inspirasyon dahil doon sa ating eternal na buhay na haharapin pagdating ng panahon. Dahil ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Maaring mabuhay ka, 50. Yon, sinong gusto mabuhay ng 50? Eh ako, 50 plus na. Ang habol ko, mga 60. Kung lumampas ako ng 60, ang habulin ko, 70. Kung naka-70, habulin mo, 80. O ako ngayon ay 58, habol ko, 2 years na rin. O habol ko, 60. O sabi ni Lord, 2 taon ka na lang, yun pala gusto mo. So sa March 27, huwag kayong mawala. Ano na po ako, 58 years old. O pero mukhang ano na, anong mukha ko? Mukhang 68. So, yung gusto natin,
Ganun ang edad, pero nasa Diyos pa rin naman ang pasya kung ilang taon tayo mabubuhay sa mundo. Yun, hindi naman na, pero kung gusto mong mamatay, mamamatay ka. Maraming ang gustong mamatay, hindi mamatay-matay, di ba? Yung mga nasa ospital, nung nasa si Mrs. na operahan, ang dami nang gustong mamatay-matay doon kasi wala nang pambayad sa ospital. Sabi nga sa akin, kasi di ba sa ospital, tabi-tabi eh. Yun, alam mo niyo, pastor, talagang gusto ko, pinagpipray ko na mamatay si nanay kasi hirap na rin siya, hirap na rin po kami. Naubos na po yung kayamanan namin. Talagang ganun ako, no? So, kaya lang, hindi na mamatay-matay. Pero yung ayaw mamatay, siya pa yung namamatay. Yung kita mo, yung mga sundalo, yung mga sundalo, tad-tad na ang bala, pero buhay. Pero yung kumain lang na tuyo, na tinik, patay. So, kala lang, naabutan lang tala po siya ng kamatayan. Ang kamatayan po dumarating sa anumang oras, sa anumang araw, kung ito po ay nakatakda sa iyo. Kaya maganda, prepare po tayo. Hindi ho yung nagpapaka-relax tayo, kung mamatay tayo ngayon, di ba? Paano na? Wala nang problema yung kaluluwa mo, eternally secure tayo. Pero, yung maiiwan, lalo na yung mga may pamilya, di ba? So, doon sa verse 5, makita natin, sabi doon, thou shalt not be afraid for the terror by night, nor by the arrow that flieth by day. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humilagpos kung araw. So maraming atake ang kalaban, araw at gabi. At kung minsan nga, gabi ang pinakamatinding atake ng mga kalaban. Kailan ba maraming nagnanakaw? Sa gabi o sa araw? Sabi nung ina, sa araw. Lalo na pag nasa kongreso. Nando daw yung malalaking buhaya. So, araw at gabi mayroon yan. Wala namang pinipili yan. Pero maraming gumagawa daw ng mga kabalostugan ay sa gabi. Kita mo sa mga syudad, lalo na mga noong 90s o 80s, 90s, makita mo ang Pasay halos dikit-dikit ang beer house. Pasay, Libertad, Manate, ano yan, hanggang sa ang mga beer house dyan, dikit-dikit, no? Yun. Kaya kapag dumaan ka doon, may kakaway sa'yo, oh brother, tawag pa sa'yo, brother eh. Kala mo kapatid sa pananampalataya, sister. Yun, aakitin ka talaga. Oh, mabuti nga itong mga young people, hindi na masyadong inabot yan. Pero kami, inabutan talaga namin yun. So, mayroon pa nga kaming na sa Libertad. Ang pangalan ng beer house, Way to Heaven. Yun, sabi ko ba, ganda naman dito. Ito na ang papunta sa langit, di na ako maghihirap. Pero ibang Way to Heaven pala yon. So, shelter in the storm. So, tandaan po natin as a believers of the Lord, as a children of God, kailangan huwag tayong mag-alala sa mga masasama dahil nandun yung shelter and the storm ng Panginoon. Basta tayo po ay magpakatatag lang sa pananampalataya. Tingnan po natin yung pangyayari sa New Testament. Kung natandaan nyo yung mga alagad ng Panginoon na binagyo, nakasakay po sila sa sasakyan. Dito po sa Mark chapter 4. Naranasan na ba nyo mga kapatid na nakasakay kayo sa bangka na binagyo? Hindi pa kayo nakakasakay sa bangka? Yon, sama po kayo sa Mindoro o kaya sa Samar. Yon, o kaya sa Catanduanes, di ba Brad, no? Catanduanes, sasakay din ng barko. Ngayon, hindi tayo magbabarko, magbabangka lang tayo. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman nyo kapag yung alon ay kasing laki ng bahay. Naranasan niya ni Mrs. at ni Sister Gina. Pauwi kami sa Mindoro. Na yung bangkang sinasakay namin, gumaganito, yung alon, nandiyan na, gumaganon yung bangka. Hindi namin pinapahalata sa kanila na nininervyos din kami. Tawa ng tawa kami para lang mapalakas yung kanilang pakiramdam. Pero kami, ninervyos na rin, kung matabunan kami, yung mga tripulante, kinausap ko, huwag kayong magpalata kasi itong kasama ko, magbago. Pero yung mga alon, gumaganon yung sasakyan namin, tapos sabay,
Ganun ho sa amin. Lalo pag December, ay umuwi kami ni na Mrs. December noon talagang kalakasan ng alon. Wala pang kalsadang papunta sa amin. Pero, kung titingnan mo, napakahirap po. Pero ito yung nangyari din sa panahon ng ating Panginoon. Mark chapter 4, tingnan po natin. Na nakasakay po sila sa bangka, nung una, kalmado. Pero, tumagal-tagal, lumakas po yung alon, hangin. Simulan natin sa 37. Sabi doon, verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ship. So may malaking barko, may maliit na barko. And there arose a great storm of wind. Yun. Bago lumaki ang alon, dapat may hangin muna. Hindi lalaki ang alon pag hindi malakas ang hangin. And the waves beat into the ship so that it was now full. Yun. Napuno na ng tubig yung bangka, yung barko. And he was in the hinder part of the ship. At anong ginagawa ng Panginoon, mga kapatid? Natutulog. At mayroon pang unan. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Alam mo, ginising ang ating Panginoon, natutulog. Ang sabi ng mga alagad, Lord, gumising ka at tayo ay mapapahamak. Alam mo, kasama na nila ang Panginoon. Pero nandun pa rin ang pag-aalala nila. Natakot pa sila. Alam nilang kasama nila ang Panginoon. Naghimala na, nakita nila ang himala. Pero anong nangyari sa kanila? Nawalan nun ang tiwala sa Diyos. Ano sabi dito? Verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Gano'n mo yun? And the wind ceased, and there was a great calm. Ano nga makita natin doon, mga kapatid? Huwag ka mag-alala. Kahit bumabagyo, mayroon namang kapayapaan dyan. Kasama mo ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kung kasama nyo, bakit mag-aalala tayo? Ito kasama na nga nila, literal na kasama. Pero nawalan ho ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nung bumangon ng ating Panginoon, nakita na talaga nagpapanik ng mga alagad, tumayo siya. Sabi doon, peace, be still. Papayapa ka. Biglang nawala yung alon, ng hangin, malakas. So, nasaan yung pananampalataya? Kaya sabi doon, and he said unto them, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, Why are you so fearful? Yun. Sinermona na po ng Panginoon yung mga alagad. How is it that you have no faith? Yun. Tinanong na po ng Panginoon itong mga alagad na ito. Bakit kayo natatakot? Bakit wala kayong pananampalataya? Kasama na nga nila ang Panginoon, natakot pa. Ganun ba tayo minsan, mga kapatid? Anak na tayo ng Diyos. Ano pa ba ang kinatatakutan natin? Meron pa ba tayong kinatatakutan? Dapat wala na tayong kinatatakutan. Isa lang, ang Diyos lang kinatatakutan natin. Kahit pa anong bagyong dumating sa atin. Daming klaseng bagyo na dumarating. Side by side, di naman natatapos ang bagyo eh. Kita mo, sa Pilipinas, ilang bagyo ba dumarating sa bawat taon? Ito first time talaga sa history na yung 6 na bagyo ay ano po, parang nagpo-prosesyon. Galam mo, 6 na bagyo, abay, sunod-sunod. Yun. First time sa history ng Pilipinas yun. Parang gusto talagang wasakin ang buong Pilipinas yan eh. Ay mabuti kung hangin lang na ordinaryo yan. Kita mo doon sa Cagayan, sa Isabela, ay ngayon, talagang minsan yung highway na, yung Bicol region eh. So, talagang ang kamay po ng Diyos, makapangyarihan. Nangyayari yan para pinaka-warning po sa atin. So yung lesson doon sa pangyayari doon sa panahon ng ating Panginoon, na yung tanong niya, why are you so fearful? So wag tayong matatakot, kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always. I am with you always, sabi ng Panginoon. Ako'y makakasama nyo palagi. Ano yung palagi, mga kapatid? 24 hours.
kasama natin ang Panginoon. Hindi ho siya naghihiwalay sa atin. Minsan tayo lang ang humihiwalay sa Diyos. 24 hours nakasubaybay sa atin ang Diyos. Kasi kung hindi tayo sinusubaybay ng Diyos, paglabas mo lang dyan sa church, pwede ka nang madapa. Pwede ka nang habulin ng kobra. Pwede ka nang habulin ng aso. Pero nakakarating ka pa rin sa bahay. Nakakarating ka pa rin dito nang walang anumang nangyari. Yun ay pag-iingat po ng Diyos, mga kapatid. So ano pa? Tingnan natin yung sunod. Trusting God in the midst of the storm. Yun. Kailangan magtiwala tayo sa gitna ng mga bagyo. Ano mang bagyo yung dumarating sa atin. Tingnan natin yung Deuteronomy. Panahon ng lumang tipan. Ano sabi doon? Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sabi doon, and the Lord, He it is that go before thee, He will be with thee, He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Yun, ito yung paalala ng Diyos sa bayang Israel. Nang sabi niya, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay sa iyo. Anong pinagpapauna saan ng Diyos? Nasa atin, sa iyo daw. Sabi niya, sa iyo, hindi ka niya iiwan. Ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot. Ni manglupaypay. Pinapaulit-ulit ng Panginoon, mga kapatid. Lumang tipan, bagong tipan, huwag kang matatakot, huwag kang manglulupaypay. So, tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 4, mga kapatid. Verse 8 to 9. Sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Siyempre, itong Corinthian Church, mga kapatid, maraming lesson nating matutunan. Ito yung pinakamagulong iglesia na nakatala sa Biblia. Ang daming mga hindi magandang ginagawa itong iglesyang ito. Kung balikan nga natin, tingnan natin, yung mga ginagawa nito, alam mo, asawa ng tatay niya, pinakang stepmother, abay, sinipingan. Membro sila ng church. Maganda ba yun, mga kapatid? Pero mo sisipingan mo yung asawa ng tatay mo, stepmother mo. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Kaya nirebuke sila ni Apostol Pablo. Dito sa Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, hindi pa, parang tinutuloy yung mga ganon. Sabi ni Apostol Pablo, simulan natin sa verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you. And just fornication is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Kailan mo yung mga kapatid? Father's wife. Tapos, sumunod? And you are puffed up and have not rather mourned that he that had done this deed might be taken away from among you. Fornication. Asawa ng stepmother, parehong membro ng local church, sinipingan ng anak. Ang sabi ni Apostol Pablo, dapat yan maalis sa iglesia. Taken away from among you, for I verily, as absent in body, but present in spirit, I have judged already, as thou I were present concerning him that had no so than this dead. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Ito, masakit talaga ito, mga kapatid. Anong sabi ni Apostol Pablo? To deliver just and one unto Satan. The spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Pag ayaw magpa-disiplina, ayaw magpasaway. Anong sabi ni Apostol Pablo? To deliver just and one unto Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, disiplina yun, mga kapatid. Ito maraming pong mga discrepancy itong Corinthian church, pero nandun pa rin ang pag-i-encourage ni Apostol Pablo. Umisa nga sa Lord's Supper. Tingnan natin sa paglo-Lord's Supper. Ano ba yung ginagawa nitong mga Kristiyano pag naglo-Lord's Supper? Tingnan natin. Chapter 11, verse 26. Tingnan natin. Sabi doon simula natin sa 26.
For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. So pag nag-Lord's Supper na tayo, hindi biro-biro yan. Kaya kapag Lord's Supper talaga, nag-declare tayo ng Lord's Supper, walang a-absent, no excuses pag nag-Lord's Supper. Dahil sa pag-Lord's Supper natin, yan mo kinikilala ang body of Christ. Diyan mo ina-appreciate na may body ang Panginoon. At yun yung katawan, yung iglesia na kanyang tinubos. Anong sabi doon? Sa verse 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Hindi basta-basta naglo-Lord Supper na hindi ho tayo kakain ng tinapay na, ay naku, gutom na ako. Bilisan mo, pastor, at kakain na tayo. Hindi po. Unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Kaya kapag araw-araw tayo mag-examine ng ating buhay, mga kapatid. But let a man examine, yun, kasunod na talata himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Yun, hindi sinabing examinin mo yung katabi mo. Ano sabi ni Panginoon? Examinin natin yung sarili natin, mga kapatid. Kahit mamaya sa Corinthian. Ano pa? For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kaya kapag hindi ka nagpapasakop sa iglesia, wala kang submission sa authority ng church, wala kang karapatang mag-Lord's Supper. Yun, kasi parang binabaliwala mo ang church na siyang katawan ng Panginoon, tapos ang galing mong mag-Lord's Supper. Ang Lord's Supper is a sign of submission to the authority of the body of Christ. At siya ang head ng katawan. Ito yung sakit nitong Corinthian na ito, kapatid. Marami yung mga weakness na ito na matutunan natin dito. Ano po? Mayamang church ito. Mayamang church ito. Kaya binibigyan sila ng example ng Panginoon. Mayamang church, pero hindi sila nagsuporta kay Apostol Pablo. Sino ang nagsuporta kay Apostol Pablo? Hindi sila. Hindi yung mga mayaman na iglesia. Sino ang nagsuporta? Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 8. Yung napakahirap na church. Sila po yung tumulong kay Apostol Pablo para maayudahan yung Jerusalem church na naghihirap. Tingnan natin chapter 8 hanggang verse 5, mga kapatid. Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power, they are willing of themselves. Ito yung pinaka-importante, they are willing. Hindi napipilitan na tumulong. Kasi nga, ano pang sabi doon? Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Tapos sa verse 5, ito yung magandang ginawa ng Macedonian church. And this they did not as we hope, but first. Ano ang ginawa nila, mga kapatid? Bakit nagawa nila yung mga bagay na parang ang hirap gawin? Ang hirap bang magbasa ng Bible, mga kapatid? Mahirap. Aminin natin, mahirap pag wala kang dedication sa Panginoon. Yun. Ilan ba ang chapter ang nababasa niyo, kapatid? 1 chapter? Nakaka-1 chapter ba kayo sa isang araw, mga kapatid? Yun. Saan ba darating yun? Kung kumakain ka, parang isang kutsara lang yun, Parang kumain lang ng isang kutsara. Saan darating yung isang kutsarang kinain mo? Tandaan po natin, tayo ay binubuo ng spiritual na buhay at physical na buhay. Kumakain ka ng breakfast. O sino kumakain ng breakfast? Taas ang kamay. Lunch. Dinner. Merienda. O alam mo, talagang hindi nakakalimot. Pero pagdating sa morning devotion, nagbabasa ba kayo ng morning? Paano yung kaluluwan nyo, mga kapatid?
Kung makakareklamo lang yung kalulunuan nyo, sasabihin ako, hindi na ako malnourished na ako, pakainin mo naman ako kahit 2 chapter, kahit 3 chapter. Nakababad ka lang sa telebisyon, nakababad ka sa Facebook, nakababad ka kung saan ka nakakababad. Hindi ka nang bumababad sa Bible reading. O mga young people, saan kayo nakababad? Tandaan nyo, nagagalit ang Diyos. Anak tayo ng Diyos. Tapos wala, kung saan-saan ka bumababad. Para tayong Corinthian Church. Naging worldly na. Ito yung example. Kaya kapag hindi natin naibigay ang sarili natin sa Diyos, yung mga imposibleng bagay hindi natin magagawa. Ito, sila yung nanguna. Napakahirap na iglesia. Nasabi doon, great poverty, great trial, deep poverty, pero sila pa yung nanguna sa pagbibigay. Kaya yung pagbibigay, napansin ko, hindi naman sa payamanan. Hindi dahil may trabaho ka o walang trabaho, hindi ho yun eh. Ano ba yung puso mo sa Diyos? Kasi marami naman trabaho. Ay, basta magbigay ako, okay na ito. Yun. Dapat, kung magbibigay ka, yung tamang pagbibigay. Sa Old Testament, tagbigay si Cain at si Abel. Sino ang tinanggap na pagbibigay, mga kapatid? Kay Cain o kay Abel? Kay Abel lang. Kasi may tamang pagbibigay, may tamang pananalangin. Paano manalangin? Ama namin sumasalangit ka, sambay ng pangalan mo, abang Ginoong Maria, ganun pa ang panalangin natin? Hindi ho. Kaya itaayos po natin ang buhay natin. Huwag natin gayahin itong Macedon, ang Corinthian Church. Ngayon, tinan natin, yung encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Sabi niya sa Tagalog, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Alam mo? Naranasan ni Apostol Pablo ang magipit. Kayo ba nagigipit, mga kapatid? O mga estudyante? Pag nagipit, nagsisimangot. Wala akong baon eh. Huwag niyong simangutan ang magulang niyo. Hindi niyo alam yung hirap ng buhay, hirap ng pagtatrabaho ng mga magulang niyo. Baka kung saan-saan ka lang kayo pumupunta. Baka labas ng school eh, sasabihin nyo may project. Ang mga estudyante, 3 lang ang pwedeng puntahan nyo. Bahay, school, simbahan. Oh. Yung iba, kalimutan muna nyo yung iba. Kung wala na mga importante. Bahay, school, simbahan. Yung mga nagtatrabaho, saan? Bahay, trabaho, simbahan. Di ba madali lang? Yung walang trabaho, bahay, simbahan lang. Walang trabaho eh. Ay, walang bahay, simbahan lang. So, di ba napakasimple lang ang buhay? Kasi wala, estudyante, bahay, pupunta sa school. Pagkalabas, may pupuntahan ka na ba? Pupuntahan ka. Ay, ang daming, lalo na mga kabataan ngayon, ang dami yung dumudukot na mga dalagita. Ang dami mga van, magkaano sa mga highway, pag naglalakad ka, ipapasok ka na lang. Kaya maganda ho, paglapas ng school, mga young people, tingin dito, lahat ng young people. O bakit yung mga adult nakatingin din? Young people ba kayo, mga kapatid? O feeling young people lang. So, ingat-ingat po tayo dahil ang panahon natin, sabi ni Apostol Pablo ay perilous time, napakapanganib. At ngayon, napakahirap po, di ba? Dumadami na naman ang mga drug addict. Dati, kapag ikaw yung lumabas, pakampante, ngayon talagang minsan dyan sa kanto. Yun, nag-aabutan pa nga eh. Yun, dyan sa kanto. Pag nakatingin sa akin, biglang takbo doon. Hindi naman ako si Duterte. Pero pagkatingin sa akin, takbo sila doon sa baba. Baka sumbong ako ni pastor ah. Yun, so, aware po tayo. At maging faithful para kahit anong mangyari, ingatan tayo ng Diyos. Naalala ko tuloy nung dito sa Dalawang Tulay, di ba? Walang ilaw pa dati yan eh. Ginagabi po talaga ako diyan. Pag galing akong Manila, minsan naabot ako ng alas 12, alauna, ang daming nakatambay diyan.
Yung mga addict talaga. Ang maganda doon, pagkadaan ko, sabi sa akin, Pastor, saan ka ba galing, Pastor? Kilala din ako. Sabi ko, kinakabahan din ako kasi side by side tong tulay, nandun eh. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin kung ano mangyari sa akin. Pero, may respeto rin eh. Pastor, ginagabi po kayo, pero yung matay talagang namumugay na eh. So, ang gusto natin mga kapatid, makita natin na we are troubled on every side. Yung troubled, yung mga atake every side. Yet not distressed, we are perplexed but not in despair. Tapos ko itutuloy natin, verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Yon, kanta natin ito eh. Yon, cast down but not destroyed. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugbok, gayon may hindi nangasisira. So, the storms of life are inevitable. Yung mga bagyo, hindi natin matitik kung kailan darating yan, mga kapatid. Ano ang bagyo yan? Maaring ka, di ba, minsan kalmado, minsan ganito, minsan tawa ng tawa kayo, pero minsan, na-high blood ka. Yun. Minsan magkausap kayo, pero mamaya, nagtatalo na kayo. Hindi mo talaga matitik kung kailan yung bagyong darating. Anong oras, anong araw, anong buwan, talagang dumarating at dumarating sa hindi mo inaasahan yung bagyo. Ang maganda nun, sabi ng John chapter 16 verse 33, sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me, yon, sa Kanya raw, you might have peace. And the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Nasaan ang kapayapaan, mga kapatid? Nasa Panginoon. Wala sa kung saan saang lugar. Kung wala kang Panginoon, hindi mo kinala ang Panginoong Jesucristo na siyang Panginoon ang buhay mo, wala kang submission sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Sabi niya, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Yon. Ngunit laksan ninyo ang loob, sabi ng Panginoon. Aking dinaig ang sanlibutan. Yon. Laksan natin ang loob, mga kapatid. Huwag tayong patatalo sa ating emosyon. Ang number one kalaban po natin, hindi po yung bagyo, hindi yung ibang tao, hindi po si Satanas. Ang number one kalaban po natin, yung sarili natin. May tatlo tayong kalaban. Sa gera, ay talagang ang pinaghandaan ng sundalo. Ano ang ginagawa ng mga sundalo? Pinapalakas po nila yung sarili nila. Wala pa yung actual na laban, pinapalakas po nila yung katawan nila. Kaya nga sila nagja-jogging. Mula umaga hanggang alas 12, makita mo yung sundalo dito sa kampo. Minsan alas 12 yan, nandyan sila sa highway, nagja-jogging. Bakit? Sa oras ng laban, wala hong oras yan. Pwede ba masabihin, Brother Gian, na pwede ba mamayang hapon na tayo maglaban? Pwede ba doon tayo sa Manilo magbarilan? Wala hong lugar. Wala hong oras na pagdating ng laban. Ganon din spiritually. Ang storm o ang bagyo o ang atake ng kalaban, dumarating yan sa anumang oras. Wala na hindi natin minsan inaasahan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Yun, sinasabihan na nga tayo ng Panginoon eh. So, sa conclusion, as believers, we can take heart knowing that no storm we face is beyond control, God's control. Wala namang bagyo na hindi kontrolado ng Diyos. Kontrolado lahat yan. Kapag anak ka ng Diyos, siya talaga yung puprotekta sa atin. Psalms 121 verse 5, ito yung last verse natin. Sabi doon, the Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon the right hand. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lili mo sa iyong kanan. Noon. So, kaya kung babalikan lang natin yung ating tema, sabi doon, God, our protector and the storms of life. Yun.
Kaya huwag kayong mag-alala, relax lang mga kapatid. Kung may mga nangyayari, ibigay agad sa Lord, may problema ka, maliit man malaki, isubmit agad sa Lord. Hindi pag wala na, pag binigay mo na sa Lord, wala na sa'yo. Huwag mo yung pag pinag-pray mo, Lord, may problema ako. Pag, Lord, pwede ba? Kunin ko agad. Binigay mo na, pagkatapos ng prayer mo, kinuha mo ulit. Di may problema ka ulit, di ba, sister? Kapag ibinigay mo sa Kanya, wala na sa'yo. Relax ka na. Eh, nangyayari, Lord, ito po ang problema ko. Wala akong pera, wala akong bigas. Lord, dami kong problema, pastor. Yun. Kala mo, ipinag-pray mo na, isinabi mo na sa Diyos, tapos pag-uwi mo, yung makuha mo, hindi na maipintura. Stress na stress ka. Kapag nag-pray ka sa Lord, just relax. So parang magtatapos ko sa kwento, may isang magkaibigan, best friend. Alam mo sa mundo, uso ang best friend. Pero sa Kristiyano, ang best friend natin si Lord. So ilagay natin sa worldly na lang muna kasi application to, spiritual. Sabi doon ng magkaibigan, pre. Tawag ng mga mundo, pre. Pre. Galing mo sila sa bukid. Ay yung kaibigan niya may dalang kalabaw at may paragos na pwedeng sakyan ng mga palay, kung ano man. So yung magkaibigan, nakita niya yung kaibigan niya, pasan-pasan yung isang sakong palay. Sabi ng kumpare niya, pare, sumakay ka na. Para hindi ka na maghirap dyan sa kinakarga mo. Abay, siyempre, magkaibigan sumakay nga. Ay habang tumatakbo yung paragos, pasan-pasan naman yung isang kabambigas. Ang tanong, naalwanan ba siya? Hindi, galaw pa. Naglakad ka na lang sana. Yon. Ay kung nilagay mo yon yung isang kabambigas doon sa paragos, inupuan mo, hindi sarap ng hayahay ka. Galaw mo, pinasakay ka na nga para maalwanan, pero ang ginawa mo, sumakay ka nga, pero pasan-pasan mo isang kabambigas, kaya pagdating mo doon, hingal-hingal ka rin. So ganun minsan ang Kristiyano. Nag-pray ka na sa Panginoon, pinag-pray mo na, ibinigay mo na lahat ng problema, pero pag-uwi mo, pastor, pag-pray mo ako, bakit sister, ang problema mo? Yun. So wala na, tapos na. Nawala na ho tayong tiwala sa Diyos. So, yan lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa, na-encourage po tayo sa mga aral ng Panginoon. Tayo po tumayo at tayo po manalangin at pagkatapos ito ay magpakanta si Brother Renz. Kaya salamat o Lord sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa mga salitang amin na pag-aralan. Kayo nawa o Diyos ang magbigay po sa amin ng kalakasan na magawa namin ang katapatan kahit sa gitna ng bagyo na dumarating, iba't ibang mga bagyo na dumarating sa amin. Ito may personal, pinansyal, ito man po ay spiritual o mga kalamidad na nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat o Lord at pinapaalalahanan mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa mga natitira pa po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.